Ayun, pellet gun pala yung dala-dala, nakumpiskahon ng pulis, yung dalang pellet gun ng isang estudyante. Diyan din po naman sa Zamboanga, Sibugay naman pala ito. Ay, malayo-layo ito. Nakakapagano din yan. Magpapanik din yung mga estudyante. Hindi, yung pellet gun, bumabaon din sa balat yan, ha? Oh, masakit yan. Masakit yan. Si Mar Gabriel. Mar, ano ba talaga nangyari? Pakibalita mo nga. Yes, Jen, Nelson, pasado alas 8 ng umaga kanina nang mapasugod nga dyan sa Francisco Ramos National High School sa Kabasalan sa Zamboanga, Sibugay yung mga magulang ng ilang mga estudyante. Yan ay matapos mapaulat na isang estudyante yung nagbitbit ng baril sa loob ng kanilang paaralan at nagbiro doon sa kanyang mga kaklase. Agad namang rumesponde yung mga tauhan ng Kabasalan Municipal Police Station at inabutan nila itong isang grade 10 student doon sa loob ng principal's office na kinakausap na nung kanyang mga guro. Ayon dito sa Chief of Police ng Kabasalan Police Station na si Police Major Christopher Singson, nang puntahan nila yung bata nanginginig ito at nang tanungin kung para saan yung dala niyang baril, ang sabi isa lang daw yung pellet gun na gagamitin daw dun sa kanilang role-playing activity sa kanilang eskwelahan. Na i-turn over na yung baril sa pulisya at kinumpirma nga nila na isa yung pellet gun. Plano rin ng otoridad na muling kausapin yung bata at yung kanyang mga magulang. Agad naman na napakalma yung sitwasyon doon sa paaralan at itinuloy din yung klase kanina. Sa Zamboanga City naman, mabilis din na nai-report dyan sa pulisya itong mga post ng may pagbabanta sa isang universidad dito sa Zamboanga City. Ayon kay DILG Secretary John B. Cremulya, pinaigting na nila yung pagbabantay sa ganitong mga klaseng post kasabay nung panawagan nila sa mga magulang na bantayang mabuti yung kanilang mga anak. Itinutulak din ni Rimulya yung pagpapatupad ng total ban doon sa online game na Roblox na konektado raw sa dark web. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa Kongreso para magpasa ng isang mas higpit na gun control law dito nga sa bansa. Kanina umaga dyan, bumisita rin dito sa Ateneo de Zamboanga University si Cabinet Secretary Benhur Abalos para magpabot naman ng pakikiramay at simpatsya sa mga biktima ng insidente. Bagaman hinihintay pa nila yung resulta ng investigasyon, naniniwala ang kalihim na panahon na para magkaroon ng mas mahigpit na regulasyon sa paggamit ng social media, lalo na sa mga minor de edad. Jen. Alam mo, dapat siguro, Mar, kung meron mga drama, project, siguro iwasan na ng mga eskwelahan na gagamit pa ng replika ng baril. No? Ano mang may kinalaman sa baril? Kasi sabi ata gagamitin nata sa ano, no? Sa play nila yung baril-barilan, di ba? Mar? Yes, Jed, yun ang paliwanag ng grade 10 student na gagamitin doon sa kanilang role-playing activity. No? Actually, ang sinasabi kasi, base doon sa report na nakarating sa pulisya, nagbiro pa raw kasi yung bata doon sa kanyang mga kaklase, kaya nagdulot yan ng pagka-alarma sa kanyang mga kapwa estudyante. Ayun. So yun pala. Mukhang nauuso ito ngayon, no? Kasi ano pa lang yun yung sa Zamboanga, Ateneo de Zamboanga Kaya talagang magpapanik yung mga bata. Pati magulang. Sa school, nagpuntahan lahat sa eskwela. Talagang papanik ka doon. Ano? Pero dyan naman sa Zamboanga City, anong latest, Mar? Pinabalik na ba sa klase yung mga estudyante? Well, kanina sa pagbisita dito ni Secretary John V. Cremulya, ang sinasabi niya ay sa Lunes daw ay maaaring ibalik na sa normal yung klase dito sa universidad, no? At sa lalong madaling panahon, ilalabas na rin daw nila yung resulta ng isinagawa nilang investigasyon dito sa insidente. At initially, base doon sa pagsusuri sa cellphone ng shooter, ang lumalabas dyan, wala naman daw kakaiba dun sa mga group chat o dun sa mga application dun sa cellphone ng bata. Kaya isa sa mga malaking posibilidad na tinitingnan nila ay yung impluensya nga ng online game na Roblox. Yan. Ayun. Salamat, Mar Gabriel. Dyan po sa Zamboanga City.